Childlike faith is all it takes for a miracle. And God, I pray you wash away my cynical. Let worry give way to wonder. Let my heart dare to dream that nothing is impossible if you believe. I wanna live like that. I wanna go back to that place of seeing more good than bad. Back when I wasn't so afraid to let love lead the way, live day by day and not hold back. I wanna live like that. I wanna live like that. Look through eyes that look at life as one big adventure. Through every low and every high, Lord, help me surrender. I don't wanna miss a moment. Let my fear turn to faith and soar on wings like eagles and dance through the rain. I wanna live like that. I wanna go back to that place of seeing more good than bad. Back when I wasn't so afraid to let love lead the way, live day by day and not hold back. I wanna live like that. Knowing I will never be alone. And freedom comes the moment I let go. I wanna live like that. I wanna live like that. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I wanna live like that. I just wanna live like that. He died so I could live like Praise God! Ay, ang hyper ko dun. Praise God for that wonderful message for this day. Ayan. And Happy New Year po sa ating lahat. Sige po, pabati naman ng isang Happy New Year. Blessed 2026 ang inyong mga katabi. Ayan. What a wonderful beginning. Diba? And also, we would like to welcome our first-timers. Sino pong ating mga first-timers dito? Pwede po taas ang kamay for us to acknowledge you. Ayan. And siguro, kung katabi niyo po ay isang first-timer, pero sabi naman sa kanya, welcome to FJC. Ayan.
Ayan. So before we proceed to our program, let me share to you these announcements. We have our midweek service starting on January 8. That will be on Thursday at 6 p.m. And we are now back to on-site midweek service here po sa ating Faith Pavilion. So for more details, stay tuned lang po. Aabangan nyo po ang aming mga announcements sa aming FB page. Bring your kids here at Faithful sa ating Kids of Destiny at 10:45 a.m. and look for Teacher Josel or Teacher Len. So if you have with you your kids, your children, meron po tayong KOD service sa baba po. And we also have J12 Meetup at 11:30 a.m. naman. Ito naman yung mga edaran na 10 years old to 13 years old. So if you have a sibling or again a children or a child, we have a J12 Meetup din po. Siyempre, look up for Ate Misha. And we are also accepting toy donations for our KOD at FJC Albuera. If you FYI, we have an outreach po kasi sa Albuera. And syempre, one way of sharing your love, syempre is to giving mga toys sa kanila. Both new and gently used toys are welcome and appreciated. And lastly, have our Vision Sunday on January 11. Dito rin po yan sa ating Faith Pavilion. So next week na po ito. Tama po ba ako? We will have a Vision Sunday. So pre-orders for the Vision Sunday shirt, ayan, are now open. Please coordinate with Ate Jeremy for details. So we are highly encouraging everyone to avail this Vision t-shirt na meron tayo. Ayan, syempre, happy birthday po sa ating volunteers, si Ate Ana, si Ate CJ, Ate Pai, and Kate. Isang happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, so, ready na po ba ang lahat to worship and give our best offering of love to our God? And sana ma-prepare natin ang mga puso natin as we have our holy day today. Happy New Year po sa ating lahat, mga ka-faithful. Pwede po ba tayong tumayo at umikot at pakibati ng Happy New Year yung mga kasama po natin? Sige po, ikot po tayo at makipagkilala po sa kanila. New Year, new friends. Yan. At alam ko po ay excited na tayong magpuri sa ating Diyos. Amen po ba, church? Sige po, kung excited po tayo, pwede po bang sabayan niyo po akong basahin yung ating scripture reading for today sa Pahayag 21, verses 1 to 5. Pahayag 21, verses 1 to 5. Ang ganda po ng verse na ito. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapang-asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Verse 6 po last, sinabi rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha
at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Praise God po for His Word. Bago po tayo mag-start sa ating praise and worship, pwede po ba tayo magbigay ng kahit ilang minuto lang upang pasalamatan ng ating Diyos sa nagdaang taon? Sige po, sabay-sabay po nating pasalamatan siya kung ano yung mga gusto mo pong ipagpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Ngayon naman po, sabay-sabay po natin itaas ang ating mga kamay. Papurihan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! We worship you, Father. Maraming salamat, Ama, sa panibagong taon. We declare na ang taong ito ay mas mainam. Ang taon ito ay punong-puno ng pagpapala, Panginoon. Ang taong ito ay aming taon na kung saan mas makikilala ka namin, mas magkakaroon kami ng malalim na relasyon mula sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos. Sabay-sabay po tayo. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Sige pa, patuloy po nating pasalamatan ng ating Diyos. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang pagkatakot, walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba. Declare, taon ng pagpapala. Salamat, O Diyos. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Sabay-sabay po nating i-declare, walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Salamat, O Diyos. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, let's declare. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sige po mga ka-faithful, ngayong taong 2026, bigay po natin ang ating sold out na papuri
para sa ating Diyos. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ang dilimang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi na. Amen. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang isip mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalian, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos nalunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ng dilimang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi natitignan. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng Pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Amen. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalian, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy-tuloy ang awit, sigaw ng puso ko nagtagumpay. Tuloy ang awit, ang dalian, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Ang hina naman po, isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Salamat, 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 Panginoong Yesus. Salamat, O Diyos. Sabi po sa aming inawit,
hindi mapipigil, hindi matutuyo ang aming pagsamba sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa buong 2025, sa lahat ng amin pong kinailangang pagdaanan, nandoroon po kayo. Nandoroon, Panginoon, ang kabutihan mo sa amin pong buhay. At nakatayo kami mismo ngayong umagang ito dahil dinala mo po kami, Lord God, sa panalo, sa tagumpay, Panginoon. Naririto po kami. We are still standing, Panginoon, dahil sa awa, sa habag, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin pong buhay. And Lord, dadalhin po namin buong taon yung katotohanang ang Diyos na aming sinasamba ay nagmamahal sa amin ng sobra-sobra, na ibinigay niya yung lahat-lahat dahil sa pagmamahal na yun. Mabubuhay kami, Panginoon, dahil sa awa at biyaya na yun, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, 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 Lord. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag, at wagas mong pagsinta.
Dahil sa biyaya mo at habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo at habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Come on, church, declare. Oh Diyos, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Sa'yo lamang, O Diyos, at magpakailanman. Patuloy po natin i-declare. Hallelujah! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
Jesus, Jesus, Ikaw lamang ang aming papupurihan. Ikaw lamang ang aming Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Panginoon, maraming salamat sa biyaya po ninyo, sa iyong lakas, sa iyong pagkilos. At sa oras pong ito, Panginoon, hiniling po namin ang iyong gabay, pagmamahal. Sa muling paglapit po namin sa inyo, O aming Diyos, sa iyong banal na komunyon, hiniling po namin ang iyong lakas at biyaya. Kami ay nabubuhay sa iyong biyaya, kami naliligtas sa iyong biyaya, at sa biyaya mo, Panginoon, lahat po kami magpupunyagi. Lord, we thank you, O God, for everything that you have done, for the many, many things that you have done to us. But we come to you in your mercy seat, asking for your great mercy. Kung meron man kaming nagawa sa inyo sa isip, salita at sa gawa, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagmamahal at pagkilos sa oras pong ito. Tatanggap po tayo ng tinapay at ng saro sa oras pong ito. At sa tinapay at sarong ito ay ang biyaya at pagmamahal niya na kumikilos sa ating buhay. Pagmamahal na siyang hindi magmamaliw sa ating lahat. As we receive the peace of the bread, hawakan po natin ito ngayon. Ang tinapay na ito ay sumasagisag sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa katawan ng ating Panginoong Hesus. And let's remember the first time that disciples went through this. For through this, we are reminded of Christ's suffering and Christ's passion on the cross. The Lord Jesus, on the night when he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin ang tinapay. At sa pagkain natin ito, dala-dala ang alaala ng lahat ng paghihirap, pagpapagal ng ating Panginoon sa krus. All of the types of sufferings that Jesus experienced on the cross just for all of us. Para lang mapaalala sa atin na mahal tayo ng ating Amang Diyos. Banggitin mo nga sa iyong kasama, sobra kang minahal ng ating Panginoon. In John 3:16 it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have eternal life." In the same way, after supper, He took the cup. Kunin po natin ang saro. Saying, "The cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Bago po natin inumin ang sarong ito, this reminds us of the new covenant we have in Christ. That's why there's a New and an Old Testament in our Bibles to remind us that there is a new covenant. May pumapagitna at yan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Bagong taon ang hinahanap na po natin ngayon. Every day is a new day before our God, the new covenant that He has given us. Papasalamat tayo sa lahat ng mga ito. Inumin po natin ang laman ng saro. Panginoon, lahat ng ito ay alay namin sa inyo. Lahat ng ito ay pasasalamat namin, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ibinuhos mo sa aming mga buhay. At hindi magbabago ang pag-ibig mo sa amin sapagkat kayo nga ang siyang Diyos na nag-alay ng buhay para sa aming lahat. Bago po tayo magtapos sa ating panalangin, siguro maganda
magpasalamat po tayo sa ating Panginoon personal sa pagtanggap natin ng tinapay, pati na rin ng dugo ng ating Panginoon. Pasalamat tayo sa isang bagong taon na ibinibigay niya sa atin. Mga panaginip na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pati na rin ang pag-ibig niya para sa ating lahat. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you so much that indeed you are great and powerful. Lord, inaalay po namin sa inyo ang lahat ng mga pangyayaring ito. Sa dakilang pangalan mo, o aming Panginoong Jesus. Let's give God the best clap offering of the souls. You may now be seated. It's good that God has prepared us for the many, many things that He has given us this year. Palagay ko po, mayroong mga plano ang bawat isa sa atin. Bago po tayo magtuloy, pakishare po sa ating mga katabi kung ano yung isang word ng Lord sa inyo this 2026. Moving on na po tayo, tapos na po ang 2025. Ano po yung one word ni Lord na ibinigay niya para sa inyo? Pakishare po sa inyong katabi. Ano po yung one word na yan? I'm sure meron ka. Ano yung one word na yan, ha? What is that one word that God has given you? I'm sure meron yan. Huh? This morning, we'll talk about one of the deep teachings in Scripture, that is sanctification. The title of this message is Sanctified to Serve. And this is the catch of this message. Sanctification for service focuses on being set apart by God to be fit for His service through the power of the Scriptures. That's why we have our Bibles. Kung niyo pong kalimutan, ang buong January po is Bible Month. Pakibangkit sa katabi, Bible Month. Diba ang ganda na ang mga legislators po natin, mga nakaraang taon, talagang pinush nila na ang January po is Bible Month. And then as we see through the power of Scripture, the Spirit, prayer, and daily life as ways of moving from salvation to cleansing and ministry. Kaya yan ay tuloy-tuloy nangyari sa buhay natin, paglilinis. Kanina po, the communion also reminded us that we are being sanctified by God daily in our lives. So what is sanctification? It is to be set apart, made holy, purified for God's use. Medyo malalim yung mga salita. Set apart, made holy, purified for God's use. Tayo po ay gagamitin ng Panginoon sa kanyang purpose. Kaya po tayo nandito kasi we are being prepared by God for His purpose. Tumagal ka man ng mga 5 years, 15 years, 10 years, magugulat ka na lang after ilang years, God will call you for a specified purpose. And every day, every time we come here, we are being purified by the Word of God so that we'll be ready for His purpose. In Isaiah chapter 6, verse 5 to 8, it says, "So I said, woe is to me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips." Mga kapatid, aminin natin sa harap ng Diyos, tayo ay marumi sa harap niya. At kapag ganyan po nangyayari po na sa atin kapag tayo lumalapit sa Diyos, doon pumapasok ang mercy ng ating Panginoon. Moving on, we will see having unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. So there's revelation. Then one of the seraphim flew to me, an angel, having in his hand a live coal, which he had taken from the tongs from the altar. Yun po yung altar of mercy. And then he touched my mouth with it and said, "Behold, this has touched your lips.
Your iniquity is taken away. Your sins is taken away. And your sin is purged. Also, I heard a voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here am I, send me. Alam niyo po, lahat po tayo dito, hinahanda ng Panginoon. Hawakan mo nga kamay ng katabi mo. At bakit sa kanya, hinahanda ka ni Lord. Maaring hindi pa ngayon. Maaring sa mga susunod pang panahon. Pero we are being prepared. At dapat, every time we come here, iniisip natin yan, I'm being prepared for something. So, may cleansing. And then, God will ask the question, sino ba yung papadala ko? At sana, maging ready po tayong sabihin, Here am I, send me. So, sanctification is not just salvation. It is an ongoing process after being justified, become righteous, to become like our Lord Jesus Christ. That is our salvation. Na wala tayong magagawa sa sariling lakas po natin. At dahil po dyan, tayo binibigyan niya ng biyaya sa pang-araw-araw para mapangyari ang mga plano ng Diyos. Kung tayo'y iniligtas niya sa kanyang biyaya, ganun din po, tayo'y gagamitin niya sa kanyang biyaya. Sa totoo lang, ang mga pagagawa sa atin Diyos, hindi natin kaya yan. Kinakailangan natin ng tulong niya. 2 Corinthians chapter 3, verse 18, All of us then reflect the glory of the Lord with uncovered faces. And the same glory coming from the Lord who is the Spirit transformed us into His likeness in an ever greater degree of glory. Kaya habang tumatagal, lumalalim ang pag-ibig natin sa Kanya, mas lalong tumitindi ang glory ng Panginoon sa ating mga buhay. That's why God cleanses us not just to forgive, but to send us. So tandaan po natin sa araw pong ito, we are sanctified by God for us to be ready for service. Principles in being sanctified to serve. Tatlo lang po yan. The purpose, the ways, and the application for sanctification. Tatlo po yan. PWA. Purpose, ways, and the application of sanctification. Let's start with principle number 1, the purpose of sanctification. Ang pinaka-mahalagang purpose ng sanctification for us to be aligned with God's will to move from worldly ways to holy living. Being holy doesn't mean you have to go to a mountain and become like holy people. You can be holy even if you are here. Even if you're doing meaningful work. Hello? Dapat maisip natin yan. Yung araw-araw na ginagawa natin, we are being set apart by God for a purpose. And because of that, we are being cleansed by God for that particular purpose. Yung pagiging magulang, you are set apart to be a mother or a father. Yung pagiging asawa, you are being set apart to be a husband or a wife. Yung pagtatrabaho, naniniwala ba kayo na trabaho ninyo is also a work of God? Sino po dito naniniwala ang trabaho niya, blessing ng Panginoon yan? Kasi kung hindi, yung trabaho mo, magiging curse sa'yo yan eh. But you will see this in 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, For this is the will of God, that you be sanctified, separate and set apart from sin, that you abstain and back away from sexual immorality. So medyo mayroong tinutuunan dito si Apostol Pablo, pero let's apply to a general principle na iniiwas po tayo ng sanctification sa lahat ng pwedeng magawa nating masama sa harap ng Diyos. At nilalagyan tayo ng Diyos ng purpose. At yung purpose na yun, yung nakakatulong sa atin para hindi tayo gumawa ng masama, umisip ng masama o makaramdam ng masama. And being fit for His ministry to serve Him with pure hearts and hands. Coming back again to Isaiah 6 verse 8. Then I heard the Lord say, Whom shall I send? Who will be our messenger?
And I answered, I will go, send me. In-emphasize ko po ulit yan kasi there are many times that God will call us in many different purposes. The question is, are you ready to say to God, here am I, send me? Sana ngayong 2016, ang maging taon na masasabi natin, Panginoon, here am I, send me. Pero pag hindi ka pa ready, okay lang. Ibig sabihin, ni-ready ka pa ng ating Panginoon. So sino po dito? Feeling mo ni-ready ka pa, umiti na lang? Sino rito? Alam mo, sinisend ka na ni Lord. Now, ito po, this is my encouragement to each one. Reflect Christ to shine His light in our families, communities, and even the world. So, kasama sa paglilinis, nagsha-shine ka. You reflect. That's why in Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Now, bago po tayo magtuloy, as the purpose of our sanctification, let me emphasize this. Hindi ka po pwedeng magamit ng Diyos kung hindi ka pa handa. Okay? So kapag hindi ka pa handa, maging honest ka sa Panginoon. Lord, hindi pa ako handa. Pero doon po mapasok yung biyaya ng Panginoon. Hinahanda ka niya para masabi mong, here am I, send me. Kaya si Isaiah, he was already ready in Isaiah 6. Nung tinanong siya, sino maging messenger ko? Sabi niya, here am I, send me. He was already ready. Pakihawakan ulit ang kamay na katabi, pakisabi sa kanya, ihahanda ka ng Diyos. Pero kasama dyan, yung paglilinis sa kasalanan. Paglilinis sa mga karumihan na po pwedeng humarang sa atin sa paggamit sa atin ng Diyos. Now let's look to this ways of sanctification. The Word of God is like a mirror that reflects our current self. Di ba kapag nagbabasa ka ng Bible, nakikita kung sino ka? Di ba? Minsan nakikita mo, ang gwapo mo, ang ganda mo. Minsan naman tingin mo, ang pangit mo. Pero yung katotohanan na yun, yung magpapalaya sa'yo. Hindi lagi kapag nagbabasa ka ng Biblia, ang tingin mo sa sarili mo, pangit. Minsan, oo. Because there are things that God would like to deal with you personally. Pero kapag na-deal ka na, syempre, ang sunod niyan, you'll be beautiful in God's sight. John 17:17. Sanctify them in the truth. Pakisabi nga po, truth. Set them apart for your purpose. Make them holy. Your God's word is truth. Alam mo yung salitang katotohanan? Sa panahon natin, sa panahon na kung saan ang fake news ay masyadong pinaniniwalaan. Grabe. Sa totoo lang, no? Kung meron po akong gustong ituro sa tao, gustong ituro, yung makita nila yung katotohanan sa harap ng kasinungalingan. Kasi sa panahon natin ngayon, dahil nga ang galing-galing ng media, ang galing-galing, minsan, yung kasinungalingan parang nagiging totoo. Hello? Sabi nga ng isang kaibigan ko na magaling sa media, yung isang kasinungalingan, paulit-ulitin mo yan sa harap ng isang tao na hindi discerning, ano mangyayari, maniniwala siya dyan. Alam niyo pong Biblia, dinadala niyan tayo sa katotohanan. Di ba ang daming katotohanan ng Biblia? Yung 10 utos, huwag kang papatay. Di ba? Huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo. Simple, pinasimple ng Panginoon. Kaya tayo mga tao minsan, masyadong kinukomplicate ang mga bagay-bagay para yung kasinungalingan gawing parang totoo. Ang totoo ay totoo. Lalong-lalo na kung yan ay katotohanan na galing sa Panginoon. Kaya mahalagang pagbabasa ng Biblia. Kasi yung Biblia ang magdadala sa katotohanan. At ito mga kapatid, ang Biblia hindi kumukontra yan sa siyensya.
Ang Biblia pa nga ay nagbibigay pa ng yaman sa siyensya. Alam niyo ba na ang konstitusyon natin, especially the 1986 Constitution, is very biblical? Hello? Ako nagpapasalamat ako. When I first read the 1986 Constitution, grabe. Nakita ko na parang ang gumawa nito, sinadyang nagbabasa ng Biblia. Kasi kung hindi, baka ngayon may divorce na sa Pilipinas. Hello? Di ba? Mga kapatid, yun ang totoo Kailangan natin panghawakan ng salita ng Panginoon sa panahon na kung saan ang katotohanan ay masyado ng nadadailute ng kasinungalingan. So, pakisabi sa katabi, no to fake news. Di ba? Yung masyado ka sa TikTok, yung nakita mo lang sa niniwala ka na, di ba? Pag-alala mo mabuti, iba pa rin na kapag may mga eksperto kang tinitingnan. Iba pa rin na maayos ka sa buhay. Iba pa rin yan. Kasi pag ganyan nangyari, umaayos ka. Now, ito pa ho. The Holy Spirit empowers us for holy living. Yung hindi mo kaya, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya may Holy Spirit Tutulungan ka niyang magawa yung isang bagay na hindi mo kaya. In Acts 1:8, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. And you will be witnesses for me in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Diba? Ang hirap po na magmisyon. Mahirap pumunta sa iba't ibang lugar para magbahagi ng mabuting balita. Pero naghagawa natin yan kasi tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu. At ito pang maganda, yung pagsisilbi natin sa Diyos, it sanctifies us. Serving God sanctifies us. Nililinis tayo. Bawat pagsisilbi natin, may karumihan tayo, then we become more like the Lord Jesus Christ. Kaya minsan, pagka tinatanong tayo, handa ka na bang magbigay ng buhay mo kay Lord? The right answer is this. What I feel now is I'm not ready, but I'm willing to follow after God. But if you will do that, what happens is God will prepare you according to His power, according to His Holy Spirit. Then, you will have that power to follow after God. Ephesians 2:10, where we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. After salvation comes doing good. Mga kapatid, we were all designed to do good to others. Sa totoo lang, we were all designed to do that. But that doesn't mean that you will not stand in your principles. Kapag mali yan, mali yan. Hello? Banggitin sa katabi. Kapag mali, mali. Hindi po pwedeng gawin mo yung mali, tama. Di ba? Hindi ba kayo nagpapasalamat na ginawang simple ng Diyos yung kanyang salita? Hindi complicated. Di ba? Napakadaling sundin kung tutuusin. Basahin mo, napakadaling sundin. Kaya lang minsan, nag-i-interplay yung mga sarili natin. Pinoprocess pa natin. At ito mga kapatid, hindi mo mapipwersa ang tao magbago. Lagi ko sinasabi sa asawa ko yan, hindi mo mapipwersa yan. Unless the person realizes the need to change, then he or she will change. Hindi ka ba nagtataka? Sa mga nag-aral po din psychology, sabi ni Abraham Maslow, ang pinakamataas na rukrukan ng tao is what? Self-realization. May dadagdag po ako dyan. Marirealize mo yan kung there is revelation from God. Biblia ang magbubukas sa'yo dyan. Pag binuksan mo yung Biblia, ma-realize mo, kailangan ko na pala magbago. That's why transformation can never ever be forced. Only God can do that through the power of His Word and Holy Spirit. So anong commitment natin? Ito ho dapat 2026, presenting our bodies as living sacrifice. Lord, ito ako,
bibigay ko lalo sarili ko sa iyo. Kahit mahirap, sige Lord, give ko na sa iyo. Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God. Kita niyo, may mercy si God, ha? To present your bodies, dedicating all of yourselves, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. So, hindi po tayo ginagawang bobo ng Panginoon. Ginagamit niya yung utak natin para para mapagsilbihan siya. Buong katawan natin ginagamit niya. Pati spirito natin ginagamit niya. Lahat ng pwedeng gamitin sa ating Panginoon, gagamitin niya. Everything, from the mind, to the heart, to the spirit, to the soul, God will use you. Pakibanggit sa kasama, gagamitin ka niya. Now, ito pa ho, and do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed. Pakisabi nga, progressively. Hindi agad-agad, nagpapatuloy, walang tigil. Ano pa ho? As you mature spiritually by the renewing of your, see? Kaya yan inaatake sa atin ng kalaban yung isip natin eh. Kasi pag nadali na to, wala na. Baksak na ang prinsipyo mo. Alam niyo ba mga kapatid, marami nagsasabi na pag nag-decide ka, gamitin mo puso mo. Pakisabi mo sa kasama mo, mali yun. Kasi lahat ng mga doktor sasabihin sa inyo, ang nagdi-decide hindi ito, eto. Kaya sabi ng Bible, renewing of your mind. Kasi pag nabago to, susunod to. Diba? Kapag meron yan, yung heart and mind, grabe. Pag-coordinating, kaya minsan nagkakamali-mali tayo. Bakit? Sabi ng Biblia, ang puso, mapaglinlang. Sino po dito this year, nalinlang ka ng puso mo? Sino po dito nabudol? Ayan, di ginamit ang utak, di ba? Nabudol, di ba? Ngayong taon na to, hindi ka na mabubudol. Di ba? Tumayo ka sa katotohanan. Madali na naman tumayo sa katotohanan eh. Ang puti-puti, ang itim-itim, pumili ka. Hindi pa pwedeng gumitna, walang gray. Di ba? Pag sinama mo pa ng Bible yan, puti yan. Hindi yan pupunta sa itim. Righteousness yan. Hindi yan pupunta sa dilim. Di ba? Now, ituloy pa ho natin. Ito pa ho so that you may prove for yourself. Dito pa lang natin mapuprove kung ano po, the will of God, which is the good, acceptable, and perfect in His plan and purpose for you. Grabe yan, Diyos. Lilinisin ka muna niya, and then ipapaalam niya sa iyo kung anong plano niya. Tapos kapag ready ka na, tatanungin ka niya, sinong pwede ko ipadala? Siyempre, alam mo na katotohanan eh. Na-realize mo na kailangan mo nang gawin. So ngayon, you will do the will of God. Application of sanctification. Principle 3. Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people. Ibigay mo ang buong-buo mo. Pag sa Diyos yan, ibigay mo ng buong-buo mo. Pamilya mo, galing yan sa Diyos. Ibigay mo buong-buo mo dyan. Trabaho mo, galing yan sa Diyos. Ibigay mo buong-buo mo dyan. Ministry mo, bigay yan ng Diyos. Bigay mo yung buong-buo mo dyan. Kahit minsan wala kang natatanggap. Diba? Pag ganun ang attitude mo, grabe. Lagi kang malakas at pinagpapala. I was asked one time na matagal siya nagsisilbi, pagod na siya, sabi ko sa kanya, kapatid, ano bang nasa isip mo kapag ministry? Ayun, sabi niya, tingin ko sa kasi ministry, trabaho eh. Sabi ko, mali. Ministry is not work. Ministry
is worship to God. So pag nagsisilbi ka sa anumang ministry na kinalagyan mo, kapatid, lagi kang malakas at masaya. Nagmi-mission ka sa malayong lugar. Tingin mo doon, worship eh. So pag ganun, ano mangyayari? You will always be energized. So kapag bang ministry mo, lagi kang pagod at malungkot, palagay ko, you need to change your mind, renew your mind. Make it a worshipful mind so that everything you do will always be strengthening for you. Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and Father through Him. Sino po sa inyo, pagkatapos ng buong araw, nagpapasalamat sa Diyos? Papatuloy niyo yan, no? Pero dagdagan niyo to. Ito Lord, salamat dahil nagawa ito dahil sa pangalan mo. Lagi niyo pong, kung may gagawin ho kayo, lagi niyo lalagyan niya ng signature ng pangalan ni Jesus. Anything that you will do, that is excellence. Trabaho man yan, ministry man yan, pamilya man yan, do it with excellence. Diba? Yung simpleng nagluluto ka para sa pamilya mo, lagyan mo na signature ni Jesus Christ yan. Excellence ang tawag dyan. Our ordinary work becomes divine service when done for the Lord Jesus Christ. Tandaan nyo lagi yan. Basta para kay Jesus yan, for sure, it will always be satisfying. Let me put it this way in Ephesians chapter 4, verse 11. This is one of my favorite verses in scriptures. And His gifts to the church were varied. Marami siyang regalo. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Tignan mo na parang regalo siya. Ayan Gift siya. Para saan? Sabi sa Biblia, sa church. Diba? Gift niya. Tingnan nyo And He Himself appointed some apostles. Some of us here have that apostolic gift. Tapos na po yung 12, pero some of us have that gift. Ibig sabihin, special messengers, representative, pioneers. Ikaw yung tipo, pag binadala sa isang lugar, you will plant something there. Yan ang mga apostol. But some of us here are not apostles. Some of us here are prophets, speaking the message of God, praying for people, doing supernatural ministry. Some of us here are prophets. I can name some here who have that very, very strong prophetic gift na nakakasense sila ng powerful presence of God, nadadala nila yung presence in supernatural ways. But some of us here are evangelists. Yung may matabihan ka lang, sinisutan mo agad ng gospel card. Sino po ganun? Na pagka may nakita ka isang tao, gusto mo ma-share na ng gospel. Kasi feeling mo, baka mamaya, last day niya na sa mundong to. Di ba? Hindi natin alam. Yung mga nakakaharap natin sa bus, sa jeep, kung sino man yan, baka mamaya last day niya na. Di ba? Ano pa ho? Some of us here are pastors, tagapangalaga. Di ba? Hindi lahat pare-pareho. May kanya-kanyang regalo tayo. Kaya, minsan mo mong pilitin. Papastor ka na, matatakot yan. Baka mamaya ang regalo pala niyan, evangelist. Some of us here are teachers. Hello. Yung bang walang gustong gawin kundi magturo ng salita ng Panginoon. At ang trabaho ng lahat ng mga yan, mabigyang glory ang ating Panginoon. Sanctified to serve. Sana itong taong ito, ang panalangin ko, mas luminaw sa iyo kung saan ka tinatawag ng Diyos. Maybe some of us here have the apostolic gift. Some of us here may be prophets, evangelists, or even pastors and teachers. But the most important thing, be ready to serve God because God will use you. Sa panahon pong ito, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa panalangin. At humarap po tayo sa bagong taon na ito with excitement, with fire,
with God's gift for us. Tumayo po tayo. Tapos tanungin mo yung katabi mo, ano yung isang malaking dream mo for 2026? Ano yung big dream mo na mangyari sa'yo? Oh, wala mo lang negatibo ha. Positibo lang tayo ha. Ano yung big dream mo? Okay. Na-share niya na yung dream niya. Okay. Ngayon, ito ha. Ngayon, ipagpe-pray natin siya na mangyari yung dream na yan. Pero, huwag mo kalimutan na may ipag-pray siya to be sanctified to serve. Para masimulan na, mabuksan na ang langit para sa Kanya na gagamitin natin, Panginoon. Okay? Let's now pray for our partners. Don't forget to encourage our dear brothers and sisters. Sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Kasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Iaalay mo namin sa inyo, Panginoon. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari Sa buhay ko, pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari awang maghari. sa buhay ko. Nais
bukas ng taong ito, Panginoon, hiniling po namin na kayo po ang siyang mamuno sa lahat ng aming lakarin. Kayo po ang mabigyang luwalhati. Mga plano po ninyo ang siyang maisagawa naming lahat. Maraming salamat, O Diyos, na hindi ka nagbabago. Bagkus, piniyayaan mo kami. Kami po'y nanalangin sa iyong pangalan, O aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. We may now be seated. Mike. Ayan, sige po tayong lahat. And as we are preparing for our giving, na umiikot po ang ating usher team for the envelopes. Ayan, let me share to you this verse from Proverbs 3, verse 9 to 10. Ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. As you can see sa mga verses ng ating Bible, or sa mga stories ng ating Bible, hindi nauuna yung blessing. Ang kailangan mong gawin, i-honor mo muna si God. Then the blessings will come. Di ba, no? Parang ang amazing. Kasi bakit? Kasi kapag blessings agad, baka hindi mo alam paano gamitin yung blessings na ibibigay ni Lord. Kaya kailangan, matutunan mo munang mahalin, i-honor, bigyan ng buong puso mo kay God, then you will appreciate the blessings that He will give to you. Amen po ba? Ayan. So, these tithes that we're about to give will be going to the outreaches na meron po ang ating church. Napupunta po ito sa mga missions tulad ng ating Isla Verde, Albuera, ayan. So, nire-reach out po natin yung mga communities para hindi lang po tayo yung makaranas ng pagmamahal na nagmumula kay God. Pero para din sa kanila, maranasan din nila yung pagmamahal na natatanggap natin. Di ba po, no? Nakakatuwa. And, also, with that giving na ibibigay niyo po, it is also an act of worship. So isipin niyo po kung gaano niyo kamahal yung Panginoon. Tandaan ninyo, ibabalik niya po yan ng siksik, liglig at umaapaw. Amen po? Ayan, amen. So also, I'll take this opportunity to everyone. Siyempre no last CYOD last December 28 to 30, nagkaroon po tayo ng CYOD Fire Camp. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon dahil sa ating successful event. And marami po pong natanggap ang mga kabataan na sponsors na nagmumula sa inyo. Again, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Okay, so this time, syempre, they have this chance para i-thank you kayo. Kasi syempre, ginamit kayo ni God, naging vessel kayo ni Lord para i-bless ang mga kabataan ito. And they will have give thanks to you through a song. Pero before that, mag-pray muna tayo. Okay po? Ready na po ba ang mga envelopes ninyo para ibigay ang ating faith at pasasalamat sa ating Panginoon? Na this past years, grabe yung challenges. Pero this past years din, grabe yung pagmamahal ni God sa inyo. Amen po? Taas po natin yung mga envelopes natin. And let us all have this faith and heart and alam mo yon, fire sa puso mo na as you lift these envelopes, believe that you will receive all the good things and God will give it to you. Let's all pray. Lord, we honor you. We glorify you, O God. And we are indeed thankful sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay niyo po sa amin these past years, Father God. Hindi enough actually yung mga salita na meron kami dahil nag-uumapaw ito sa mga puso namin. But Lord, let these tithes, let this offering that we have to you be an act of worship, O God. Na ito po yung best na meron kami. And we believe, Lord God, na you will give it back to us ng siksik, liglig at umaapaw. Lord, I pray that everyone will experience the victory. Everyone will experience the promotions. Everyone will experience the success, the blessings, the financial breakthroughs, Panginoon. Naniniwala kami sa milagro na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ngayon pa lang tinatanggap na namin ito. Ngayon pa lang tinatanggap na namin yung mga biyaya na
bubusog sa aming mga puso, O God. Salamat sa iyong presensya, salamat sa pagmamahal mo, salamat sa grace, salamat sa mercy, O God. This is all our faith and all our prayers that for you, O God. In Jesus' name we pray, amen and amen. We may now give our offerings. Ayan. So, tulad nga po nasabi ko kanina, nagkaroon nga po tayo ng CYOD Far Camp. Neto lang pong nakaraang linggo. So, ito is their way of thanking everyone for being so generous sa ating mga kabataan. Ayan. So, let us all welcome the CYOD. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. You never failed me yet, and I never will forget. We got dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way. Hey, how you been? It's been a while, and I'm just checking in. I miss the way things used to be back in 2017, and I just miss my friend. Hey. Kapag pinalo mo si Jesus Christ, magkakaroon ka ng tapang na sumunod sa Kanya. Hindi ka lang grade 7. Grade 7 ka, and you go and make disciples. Hindi ka lang basta grade 8, grade 9 sa classroom nyo. Grade 8 and grade 9 ka na magiging simula ng Campus of Youth of Destiny sa inyong school. Amen? We got dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way. We walk with our eyes closed, blindly in blindfolds, and I'm done with those idols and dusty Bibles. Minsan parang training ground din ito eh. The cross for the campus is a heaven home, pero it carries hope and love. And minsan, hindi mo talaga kaya mag-uwi. Kahit anong alis mo, si Lord yung magbabalik sa'yo kasi ikaw yung life. Ikaw yung salt dun sa lugar mo. Done being complacent. There ain't no replacement for a lie in the light of your way. Oh, I've done had enough of my way. With dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way. We walk with our eyes closed, blindly in blindfolds, and I'm done with those idols and dusty Bibles. So, ang point lang doon is kapag nag-go against the flow ka and nag-stand strong ka doon sa faith mo na, Lord, hindi ko gagawin yung bagay na to kasi alam ko ito yung gusto mo. Hindi porket ginagawa ng marami, tama na. Tandaan nyo, iba ang tama na sa alam sa mata ni Lord sa tama ng mundo. Hindi tayo doon, hindi tayo sa mundo. Doon tayo mag-agree sa tama na alam ni Lord. Oh, I just miss my friend. But we got dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way. We walk with our eyes closed, blindly in blindfolds. I'm done with those idols and dusty Bibles.
Low. Low, low. Kung ito man ang huling awiting, nais ko malaman mo, ika'y bahagi na ng buhay ko. At kung may huling sasabihin, nais ko sambitin, ilagyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kitang lumuhay. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di masisisi. Dahil iyong narinig mula sa langit ko. Salamat, salamat, Sana inyong marinig tibok ng damdamin. Ikaw ay halaga sa akin, ang awitin ko'y iyong dinggin. At kung
So, Happy New Year pong muli para sa ating lahat. At ang buong CYOD ay taos puso nagpapasalamat para sa lahat ng sumuporta at tumulong na maisama ang mga kabataang ito na maranasan ang kanilang isa sa pinakamagandang pangyayari na kanilang buhay. Ayun lamang at to God be the glory. Sige po, manatili po yung mga kabataan sa harapan. Yan, kahit anong takas at alis mo, si Lord talaga ibabalik ka. Amen. Sabi ni Ate May kanina. Sige, taas po natin yung ating mga kamay. Ipanalangin po natin ang ating mga kabataan ngayon. Sige po, taas po natin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mayamang biyaya, provisyon, sa youth camp na kanilang dinaluhan, Panginoong Yesus. Salamat sa mga aral, salamat sa pagkakaibigan nila, Panginoon, sa karanasang ng kanilang malalim na pananampalataya, Panginoong Yesus. Nawa, Panginoon, manatili ang apoy sa puso ng bawat isa, ang pagmamahal at ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa araw-araw upang patuloy na maging liwanag at pag-asa sa bawat pamilya, sa bawat paaralan, sa bawat komunidad na kanilang kinabibilangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Sige po. We'd like you again to thank everyone na sumuporta po sa ating CYOD. Sulit po, no? Pero the result of that, this year, we're opening up to different campuses dito po, starting Mutulupa and going onwards. And who knows, baka mamaya, mag-open na sa iba't ibang mga lugar. In fact, we already have a CYOD sa Ormoc po. So, we are now extending in different areas. Bago po tayo magtapos, meron pong regalong bubuksan ng Panginoon para sa atin. I'd like to call in the Hizon family to come here in front. Ate Jean. And just to give you a brief history, ang Faithful po ay nagsimula sa pamilya pong ito. Wala pong faithful kung hindi po nagsimula sa kanila. And the family is making a decision. Kaya napaka-prophetic po ng message ngayon. Why? Because in Isaiah 6, sinagot po ng ating kapatid yung panawagan. Sabi ng Panginoon, sino bang padadala ko? Sabi niya, here am I, send me. At hindi lang siya, kundi kasama rin ng ibang pamilya niya to go into that place. Ate Jean, let me just read first the appointment letter. I'd like to call in Pastor Abet to help me to represent the Pastoral Council of Faithful. We are pleased to inform you of our appointment as Resident Outreach Pastor for Faithful Boracay. Attached is a copy of your duties and responsibilities and will be reporting directly to the admin pastor. We are indeed praising God for consistently building up our territory and praising Him, as well as you will serve Him in your hometown in Iloilo as well. Our trust, Ate Jean, is that this serves as a gateway for many more faithful churches in the region and even across other regions in Visayas, Mindanao, and in Jesus' name. So let me be known as well that the effectivity of your appointment as stated above and shall expire a year after, otherwise should such appointment be extended. May the Lord God find you active all time in preaching His word and making disciples to the ends of the earth. Noong ilang taon po, we were praying that God will open up ministries in different parts. So nagsimula po ito sa Ormoc. And now, God is opening up the Visayan regions na mas malawak. So, si Ate Jean po with the family ay pupunta po doon to jumpstart this ministry. And who knows, baka mag-open pa to sa iba't ibang mga faithful from Iloilo going to the different regions
extending to Mindanao. Sa mga taga Visayas at Mindanao dito, mag-pray na ho tayo kasi hindi na ho tayo magbibilang ng ilang taon, mga ilang buwan na lang, baka may mga bukas na mga gawain pa sa iba't iba. Let me ask Pastor Abet to pray for the family as well as to pray also for the church. So tayo po tayong lahat. Let's extend our two hands for the family. Sige po, extend po natin ang ating mga kamay kay Ate Jean at sa kanya pong pamilya. Lord, this is the day that you have made. Thank you, Lord. It is our great joy to bear witness sa pagpili at panawagan mo sa kanyang buhay. Igawad mo po, Panginoon, ang iyong banal na spirito sa kanyang buhay upang ito po ang maging gabay niya sa lahat ng panahon na kanyang gagawin at mga tungkulin na gagawin niya doon sa lugar na pupuntahan niya. Ingatan mo po siya, Panginoon, ang iyong lingkod na ito, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang katawan, ang buong pamilya niya. Patuloy na pagpalain po sila ng maganda kalusugan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Thank you for your love. Thank you for your grace. Gamitin mo po ang lingkod mo ito mightily. We release the double portion of your anointing upon her life. Thank you, Lord, for your mercy, for your love, and thank you for a willing heart to serve you more. Thank you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's remain standing up. Taas po natin ang dalawang kamay po natin sa ating Panginoon. Now unto Him who is able to keep us from falling and to make us stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God our Father, to Jesus Christ our Lord, be the glory, the majesty forever and ever. Amen. God bless you. See you next week. Let's celebrate the presence of God. Happy New Year! And let's celebrate the presence and the part of God. Pakisabi sa katabi, Happy New Year. God bless you. See you next week.